Glow bag, glow bag. Baon ko when calamity strikes. Ganun ba yun? Alamin po natin, nagbabalik isang licensed financial advisor si Argel Tiburcio. Hi Argel, welcome back to the show. Yes, hello po. Magandang hapon. Ayan, magandang hapon. Emergency fund. Ano ba yung emergency fund? Yung emergency fund po, or ang tawag ko po dun ay safety fund. Safety fund. Ano naman nga siya? So, para saan siya? Para sa mga tao, ito yung 3 to 6 months nila, 3 buwan hanggang 6 na buwan na halaga ng kanilang mga gastusin na nakatabi kung saan kaya nila itong makuha agad-agad. Teka muna, sandali. Halimbawa. Ano to? In case of ano ito? Ewan ko. Lindol? Yung mga pwede pong paggamitan nito ay, kunyari po, nawala ng trabaho bigla, so makakapag na cost cutting, na ganyan, or napalitan ng makina. Ayan. Or kunyari po may kailangan i-repair sa bahay nila, kunyari tumutulo ang bubong, ganyan. Tsaka po mga medical emergency. Medical emergency na hindi naman nakaschedule, na hindi mo naman na-predict na mangyayari. Dapat kapag hindi ka mayaman, bawal magkasakit sa pamilya ninyo. Oo naman. Naku, pwede mo ba? Wala magkakasakit. Wala magkakasakit. Wala sa budget yan. Hindi ka makaubos sa harap ng tatay. Sinabi ng wagi. So, sandali. Medyo yung niya, tawag dito, requirement, kailangan, ito daw is 6 na buwang halaga. 6 ba? 3 to 6. 3 hanggang 6 na buwan. Pero halaga, equivalent to your gastusin every month. So, every month. So, halimbawa, sa isang buwan, ang lahat-lahat ng gastusin ko, utilities and basic needs, umabot ng 10,000. Dapat meron akong 10,000 tabi para sa emergency fund ko. Dapat po may 30 to 60. 60,000. Depende po sa level ng peace of mind nila. So, kunyari po, 30, may peace of mind na sila na confident na silang sapat na yon. Pwede na yun 3 months, 3 buwan. So, kung medyo... Dapat in 3 months, makahanap ka ng bagong trabaho. Kung hindi. Kung hindi po confident, so 6 months or up to 1 year. Yung iba, up to 1 year, inialagay nila, medyo para safe. Sa akin lang, napakalaki ng halimbawa 10,000 na emergency safety fund na itatabi ko. Kasi over and above pa ito ng savings Diba, Argel? So, biruin mo, may savings ka na, may safety fund ka pang binubuno. Parang ang laki nun. Pwede bang bawasan natin? Huwag equivalent to the gastos? Yung mas maganda po kasing equivalent talaga sa gastos. Bakit? Dahil, yun nga po, if nagkaroon na-fire siya, so, tuloy pa rin po yung lifestyle nila as if meron pa rin siyang Or tinapos yung kinikita. programa mo, gano'n. Opo, pag biglang pinalitan. Sandali lang. Wala ka nang pera baka tuloy pa rin ang lifestyle mo. Diba Yun pong normal na expenses. Alin? Yung pong normal na expenses. Makaya pa po nilang, like, yung utilities, di naman po magbabago. Or yung, kunyari po, umuupa sa bahay, hindi naman po sila lalayas agad. So, hindi, halimbawa, yung upa sa bahay, kung nangungupahan ka, fix na fix po. yun, di ba? Fix, constant siya. Yung utilities mo, pwede mo bang Ako, pag na-fire ako ngayon, kinabukasan, wala na kami aircon. Electric fan na lang. Diba? Pay-pay. At saka, anong tawag dito? Yung ulam namin, yung dating sirloin, balik na tayo sa mga tuyo-tuyo. Meron kang mga pwedeng pagbabagong gawin na, kasi iba na wala ka ng trabaho, bakit ka pa magbubuhay doon at doon niya? Diba? So, pwede bang mabawasan? Wag equivalent to the kung ganun po, pwede naman po sigurong ibawas yung mga discretionary expenses or yung mga, kunyari po mga luho, yung mga labas-labas sa mall, ganyan, nood-nood ng sine, syempre, pwede na pong bawas. Para lang maumpisahan natin na magbuo ng safety fund natin. Hindi pa ba enough yung savings? Yung parang savings po talaga siya. Opo, kailangan po may separate na safety fund for that purpose. Tapos kung meron na pa po tayong ibang goals ng kailangan natin pag-ipunan, doon na po natin ilalagay outside the safety fund para mapag-ipunan natin siya. Kasi po yung purpose talaga ni safety fund is for emergency purposes. Sino ang dapat mag-ipon ng safety fund? Yung kumikita ng minimum wage?
Exempted na, hindi pa. Hindi pa rin po. Kasi Hindi kung, pa rin. kunwari po, hindi naman po sila exempted sa medical emergency or sa mga pagsisante sa opisina, ganyan, or sa trabaho. So, kaya, Para sinasabi mo, lahat. lahat po dapat merong safety Lahat ng fund. kumikita. Mm-mm. Siguro, Arjel, halimbawa kung ito lang ang kita ko for the meantime, pwedeng, halimbawa sabihin natin, sa isang buwan, kita ko 15,000 lang. Tapos, tabi ako ng 5,000. Ang laki nun! Sandali. 1/3. Sige. 5,000. Kalahati nun, savings, kalahati sa emergency. Reasonable kasi, kumbaga para sa akin, kasi yun lang naman ang afford ko ngayon. Mm-mm. Pagka naumentuhan, o kaya umasenso, dagdag lang siya ng dagdag. Opo. Pwede ba? Opo, ang importante. Sorry, pakiraman ko yun sa'yo. Kasi sa 15,000, 5,000 ang isi-save mo. Di ba napakalaki nun? Hindi, kasi sabi niya, Medyo po. Di ba malaki yun? Ako kasi kapag kumikita ko lang ng 15,000, siguro masisave ko doon. At the most, maybe 2. sample ko lang naman Okay yun. lang. Hindi kasi kapag 15,000 nakakita mo, halos ginagamit mo lahat yun eh. Oo nga. Opo, yun po yung challenge. Lalo na sa mga halos making ends meet lang. Oo, mga halos equal lang yung expenses at income. Totoo. Kaya ang important po talaga yung, kailangan talaga may maitabi sila kahit papano na bago pa sila gumastos, may itatabi talaga sila kahit na magkano. Ang importante is yung habit na tuloy-tuloy silang merong naitatabi kada buwan para alam nila sa loob nila, ay okay, may natatabi ako kahit na medyo naubos ko siya o biglang may bigla ang gastos. Ma-share ko lang sa inyo, gentlemen, yung diskarte ko sa sarili ko pagdating sa gastos. Dahil mong pera, iba naman yung diskarte mo. Kami mga 10,000 na a month eh. Alam mo ba, binibigyan ko ng allowance ng sarili ko. Ayan. Hindi porket, meron lang akong revolving fund. Ito yung panggastos ko. Panggalaw. For the time na hanggang sweldo. Nangyari, nitong huli, nag-overspend ako. Kasi meron Doon sa ako- budget na binigay mo sa sarili mo. binigay ko sa sarili ko. Kasi, meron pala akong dapat bayaran na hindi ko na-account. Na factor. Kasi di ba, naiisip ko na yan eh. Pamalengke ng ganito, grocery ka ng ganyan. Kasi yung fund na yun, lahat-lahat na yun eh. Bayad sa kuryente, Oo, yung cable. panlubo. Hindi, iba. Sa asawa ko yun. Iba pa yun? Asawa ko yun. Okay. Siya nagbabayad ng utilities namin. Okay. Ako, pagkain, sa mga sweldo, sa maid, sa grocery, yung mga pang-araw-araw na ginagamit. Basta lahat. Yung gasolina, asawa pa rin yan. Oo, asawa yun. Okay. Tapos, nag-overspend ako kasi nga, babayad pala tayo ng quarterly sa Tax. BIR. Hindi ko na-account yun kasi dapat, pati pagpaparlo, naka-account yan lahat. Pinush ko lahat. Strict ako ba? Strict ako. Pinush ko lahat. Hanggang sa tawag dito, may matitira. Pero wala akong luho. Ikaw! Oo. Wala akong luho. At pagka umungot yung mga anak ko, wala akong masyadong pera. Huwag niyo sasabihin na wala akong pera kasi magkakatotoo. Wala akong masyadong pera. Tsaka doon the point na, bigyan mo naman ako. Bumihingi na ako sa asawa ko. Pwede naman pambili ng manok. May gano'n. Kasi nga, tapos na ako eh. Meron ako. Nagamit ko na yung Naubos budget. na. At talagang yung kahuli-hulihang sentimo, sapat yun hanggang sa makakuha ko ng sweldo. Sabi mo sabihin, you make a budget and you stick to the budget. Kasi yung iba, yung bang, meron naman dyan. Because they know na meron naman silang tinabi. Dito na lang muna, babalik ko na lang. Diba? Hanggang sa hindi mo na maibalik. Diba? Hindi naman na nababalik yun, diba, Arjen? Tsaka minsan, laging gano'n na lang yung naiisip. Meron naman. Maya-maya wala na pala. Kasi maubos na yung kapan kung kailangan mo na. Yun, mahirap lang kasi katulad ko yung, kailangan ko bumili na ganito, gusto ko ng ganyan. Pero parang nanginginig-nginig ka. Mabuti ka, may self-control ka. Ako, pag may pera, ginagasta ko lang. Usap po tayo. Pero si Ariel nakapagpaaral ng 4 na anak. May Wow. nag-aaral pa ngayon. Maintenance ng bahay, asawa, walang trabaho.
nagsisilbi sa kanya. Kaya biruin mo magkaroon ng tawag dito, maayos na money management. Sino Yes. management? Siya. Di pala ikaw. Kung ako. Siya lang ang alipin. Wala. So yun, ano pa ba yung iba mong masasuggest sa mga listeners natin? Yung disiplina talaga. Yun talaga yung number one eh. Kasi kahit nasabihin natin, nakapagtabi ako. Tsaka kapag kunyari may mga bonus sila, ganyan. Huwag nilang iisipin na dapat busin ko tong bonus to. Bonus nga eh. So dapat meron din silang tinatabi na parte ng bonus na yon. Paano bang attitude sa bonus, Arjen? Kasi ang ginagawa bonus, po, supposed to be reward mo yon sa pagtatrabaho. But is it really considered a reward? tinitreat ko rin siya as any other, sweldo or tinanggap na pera. So, kung paano siya dinidivide, kunyari, parang sweldo siya na lumabas. So, kunyari, ang budget ko sa pera ko nakukuha 50% expenses. So, parang ganoon din. Ihahatiin ko rin siya na pang expenses, merong parte na pang enjoy, may parte na pang save, may parte na pang invest, kung ganoon. Meron ka bang suggestion tungkol sa nagpapaparty? Kasi may mga kilala ko na nagpapaparty. Kapag yung dibo ng anak ko, gagasta ko ng 1.5. May mga ganon. O dibo ng anak ko. Or kinuha siyang Reyna Elena ng ganon. Sabi nila, walang isip-isipin yan. Basta kinuha anak ko na Reyna Elena, gagastosan ko yun. Dibo ng anak ko. Or prom. Yung mga ganyan eh. Anong guidelines dyan? Kung may mga, since alam naman po nila kung kailan magdedebo yung anak nila, pwede nila lang paghandaan matagal pa lang. Kasi alam naman nila, mag-18 to. Manila Hotel kung gusto. So wala namang problema as long as, yun nga, nakakapag-save pa rin kayo. Meron ka pa rin, yung safety fund mo, buo. Tapos, yung mga iba mong pinagkakagastosan, nababayaran. So, Sandali, Arjun. Magkaliwanagan tayo. Sandami ko ng bote niyan. May bote na ako ng... Dibu. Debu. May bote na ako ng savings. May bote na ako ng emergency. Tatagtag pa ako ng bote pang debu. Tapos, bote pang revolving fund ko dahil sa mga obligasyones ko. Kasi po, Huwag na magdebu. sa bahay na lang. Kaya na tayo sa labas. Pa-deliver. Yung konsepto po kasi is, kapag nilista natin, for example, yung mga expenses natin, mga gastusin, pag up to the bare minimum, tapos kinumpara natin siya sa income natin, makikita natin, hindi naman siya ganun kataas na percentage o porsyento nun. So, ibig sabihin, pwede pa tayo maglaan ng tig 10%, for example, sa ganung paghahanda sa birthday, 10% sa luho mo, 5%, let's say, sa mga biglaang gastos with the family, mga ganyan. So, ang important din is, yun nga, stick to the budget and talagang ilista. Kung hindi pala pa silang budget, wala pa silang idea, lista nila ano ba talaga yung nagagastos ko araw-araw. Saka siguro live within your means. Ariel. Yeah, speaking about living within your means, anong masabi tungkol sa mga nangungutang? Yung 0% interest! Wow! O yung sa mga nangungutang. Alam nyo naman na magtutuition eh. Alam niyo naman na mga anak si Mrs. Yung mga, minsan pa kasi pag mga nasisilaw sa mga 0% na ganyan, parang ginagastos na nila yung future nilang sweldo in a way. Hindi yung pakinikita. Hindi yung pakinita, ginastos na. So, say 12 months nilang bubunuin yun. Kala nila, kaya nila. Tapos, up to a point na hindi pala nila kaya. Tapos, bigla ang gastos pa. Tapos, wala pang safety fund. So, doon na nagkakanda gulo-gulo. Di ba meron kang emergency fund? Emergency fund is good for 3 months. Gano'ng kalaki naman ang pwede mong utangin? Dapat wag ka na mangutang. Kunyari, makilala ko. Kunyari, kumikita ako ng 20,000 a month. Gano'ng kalaki ang pwede kong utangin? Mga 12 months to pay. Ang rule of thumb po para sa kita natin, dapat at least 30 to 35% lang ng income natin ang napupunta sa lahat ng utang. So, kunyari, meron tayong housing loan. So, maximum 30%. Yun po yung healthy. Kasi if above that na,
Hindi siya healthy. Over-leverage na. Obese ka na. Hindi kasi may mga kilala ko ganito. Obese sa utang. Sweldo, diretso lang pambayad. Parang Opo. Dumadaan na sa kanay mo. dumadaan lang ang Yung payslip nila, slip na lang. Tapos mangungutang ka ulit since binayad mo tong sweldo mo ngayon Oo. at wala nang natira sa'yo, utang ka ulit. Paikot-ikot. May mga kilala pa nga ako, yung kanilang ATM card, yung pang-sweldo nila, Sinasanla, opo. Ano masabi mo sa gano'n? What can you say about it? Yung mga ganun po kasi medyo nagiging dependent na sila sa utang. Kasi Na yun na lang, naman eh. yun na lang po yung nagiging avenue nila para magdagdag ng kita. Hindi nila naiisip na pwede pa silang, let's say, sumideline, magnegosyo ng maliit. Kaya naman nila. Akala kasi pag utang hindi nababayaran. May mga taong ganyan eh, di Yeah, ba? hindi na naiiwasan. Oo, pag namatay ako, okay na yun. Quits! Hindi ho, ang utang kasi dapat binabayaran yan. Akala nyo lang nakakagaan for now because may nautang ka, pero yung May bayad, nagpapautang sa'yo, pero kailangan bayaran mo yun. oo. The borrower is a slave to the lender ang nangyayari. Naku, lalo pa pag ang laki ng Interest. Well, so dapat ang motto natin, live within your means. Tsaka kung hindi ka siya within your means, expand your means. Expand your means. Akala ko pag hindi ka siyang within your means, mangutang. Hindi. Expand your means. Tinda ka, Yema. Yung naku, alam mo ba, bilib na bilib ako dun sa mga kasamahan natin dito na kahit patago, nagbebenta ng mga ganito, kape. Lumpia. Diba? Chichirya. Kasi kaya ko naman eh. Why not coconut? Thank you so much, Argel. Thank you din Para po. sa gusto magpa-advise sa iyo, saan ka makakontak? Punta lang po kayo sa website ko, www.argeltiburshow.com. Thank you so much, Thank you. Argel. Maraming salamat. May isang pahabol ako. Anong magandang protection against yung kaya nangyari sa bangko na nagkawala-wala yung mga account nila? How can you defend yourself against that? Isa pong way, kunyari po, di ba, 3 to 6 months yung safety fund natin. Let's say, nandun sa bangko na yon. Pwede, let's say, yung isang buwan, nakalagay sa bahay, cash deposit box, for example, or nakatago sa bahay, para at least, kung, kunyari, blackout, kasi kahit anong bangko naman, pwede mangyari yon. So, kailangan ready siya. Or, kunyari, may vault, or kakadiyero, yung mga ganon. Meron kang fund, meron kang cash sa bahay. Cash on hand. Hindi naman milyon-milyon. Pang 1 month, ganyan. 1 week o 1 month, gano'n. Or, yung isang option, open ka sa ibang bank para at least nakahati. Ay, yan din ang advice ng iba. Huwag ka daw Don't put all your eggs in one basket. Yes. Kasi kapag yung may nahak halimbawa, medyo naging lesson nga yan sa atin recently. Okay, maraming salamat. Thank you din. Thank you, Arjun. Magkakamersi namin.